Hello po. Hi! Good Hi morning. Good po. morning po, good morning. Kung nasa Pilipinas ka, good morning po. Ano po, gabi dito. Nasa Pilipinas ka. 7. No, hindi po. Sa gabi dito sa Italy. Grabe naman yung mga callers natin, no? Nasa Italy ka ngayon? Ha? Hello? Hello? Nasa Italy ka ngayon? Opo. Okay. So, good evening dyan, ha? Opo, evening pa, 7 p.m. 7 p.m. Anyways, ano pong name mo? What do I call Ali. you? Ali na lang po. That's Alam, nakabahan ako. A-L-I. Ganun lang, tama? ALI po, yes. Okay. At ilang taong ka na? 30 years old po. Ilan? 30? 30. 30. 30. 30. Oh. Okay. Gano'n ka nakatagal sa Italy, ma'am? Almost 12 years na din po by February next year. 7 years? 12 years. 12 years. 12 years. So, nagpunta ka dyan ng mga 18 ka, gano'n? Yes, exactly. Petition. Okay. Family pala. Alright. Mm-hmm. Anong work mo dyan, ma'am? Sa hotel, sa reception. Actually, working ako ngayon. Receptionist ka. Opo. Yan ang mga Pinay, di ba? Frontliners tayo. Anyways, may asawa ka na? No, single po. Single. Alright. May boyfriend? Complicated. Wala na. Ganun. Hiwalay na kayo? Halaki na kabahan ako. Aww. Okay. Sige. Hindi ka alam. Paano ba? Hindi ka alam sa simula na. Tell me the story. Kaya yan. So, kinakabahan ako. I don't know if magagalit ka or what. Pero, I was a mistress. You were a mistress? And direct. Talaga? How long? Ano lang naman, 6 months. Okay, tell me how did that start? I want to know how it started. Okay. Kasi, nag-vacation kasi ako noong February until March. So, saan ka sa Pilipinas, by the way? Sa Manila ako. Maynila. Manila girl. So, nagbakasyon ka dito nung kailan, ma'am? Ito lang, ng February and March. Tapos, kababalik ko lang ulit ngayon kasi nagbakasyon ulit ako noong October. Okay. So, you went here ng February to March and you met a guy. Yes, siya, pwede ba sasabihin, tour guide. Tour guide? Sige lang. Na-tour niya talaga ako. Sige lang. Saan ka ba nag-tour? Sa Pilipinas? Sa Philippines. Kasi pumunta ka ng Bohol. Sino kasama mo nag-book ng trip na yan? Friends or what? Yung best friend ko na kinasal nitong October. Okay. So you and your best friend, parang kumbaga parang ito na yung pinaka-bachelorette party niya. Alis kayong dalawa. Kasi parang parang 7 years kasi bago ako nakauwi ulit. So this year lang ako talaga nakauwi. And then biglaan lang din. So sabi ko mag-vacation kami. So eto napunta kami doon sa lugar na 'yon. Okay. So you went to a trip with your best friend. You went to Bohol. Your tour guide was a good-looking fella. Okay. Balik parang kinakabahan ako. Sorry. Okay. How did it start? I'm interested. Actually kasi magulo kasi yung nag-in trip naman, parang biglaan kasi yon. And then dapat hindi naman yun yung tour na gagawin namin. Parang naiba siya. So yung last day,
nagkataon na iba yung tour guide namin. And siya yung assigned. Okay. So, kumbaga, the entire trip, iba yung tour guide, tapos the company sent another guide. Okay. Tapos, saan yung if you don't mind me asking, saan yung destination? Bohol. Yun yun. Okay. Sige. So, parang, yung best friend ko, nag-suggest siya kasi parang napagod kami sa yung first day and second day. And yung third day kasi parang sabi niya, ayaw niya na talagang yung na-assign na tour. So, nag-change kami ng destination. So, nag-suggest siya na punta kami na mag-kart kami. So, nagkataon na meron pa kami pupuntahan yung isang church doon, tapos dumiretso kami dito sa cart. And then, yun. Actually, hindi ko naman siya kinakausap, itong si Kuya Tour na, hindi ko siya kausap. Actually, ang kausap niya talaga mostly yung best friend ko. Okay. Tahimik lang ako sa gilid. Ganon. Tapos, hanggang sa buong trip na yan, parang kausap niya lang yung best friend ko, tapos paminsan sasagot ako, and then hanggang sa nag-lunch kami, and I invited him, sabi ko, kuya, lunch tayo, ganyan. Nung at first ayaw niya, and then ipilit na naman namin ng best friend ko na sumabay siya sa amin ng mag-lunch. Tapos so yun, and then they go on na parang nag-ano kami, ano ba tawag dito, yung pana. Ano bang tawag? Nawala sa isip ko. Archery. Ano? Yan. Ala, nabablock ako, sorry. Kasi nga iba yung na-bullseye kasi. Ha? Iba. Okay. Sorry. Akin. Okay, tapos. Ayun, actually, bali parang tinatawag ko kasi siya kasi para sa yung pictures and videos, para kasi talaga sa best friend ko yun na memories namin. And sabi ko, tapos ako kasi yung may contact dun sa kay kuya, no? So sabi ako yung nagme-message, sabi ko, kuya, nasan ka, pwede ba magpa-picture, ganito, ganyan. Tapos, so you wanted a good photo of you and your best friend. So yes. So, kumbaga, you wanted him to take the shot. Ano yun? May mali siya na ba sa'yo nun o wala talaga? Zero? No, wala talaga. As in, talagang need ko lang ng pictures kasi nga, yun nga sana kasi yung mga gagamitin ko parang pang throwback in case na magkaroon kami na yung, kasi ikakasal nga yung best friend ko. So, I wanted pictures and kasi yung, yung kaming dalawa ng best friend ko ever since, wala kaming masyadong picture. So, sa buong friendship namin, isa lang yung picture ko namin. So, I wanted talaga na magkaroon kami ng pictures. So, yun. So, sabi ko, nung minessage ko siya, pumunta naman siya ng pictures and nagtataka yung best friend ko na sabi niya, bakit parang ikaw lang yung may videos, ganyan, and pictures. Ayun. So, okay. And so, yun naman, okay na hanggang sa natapos yung day na yun. Parang, and then I asked him also na parang sabi ko, kuya, meron bang, pwede ba tayong bumalik dun sa isang place kasi nandun yung gusto naming bilhin na bag. And then sabi niya, kukontakin niya na lang yung isang person para dalhin tong bag na to, ganyan. Then babayaran na lang sa akin. Babayaran ko na lang. No, that's not what I want to know. Tell me about the moment that there was a spark. Okay. Yung mismong because I'm sure you remember this. Yung moment kung saan nagkaroon ng mali siya. Hindi ko naman kasi binibigyan ng pansin yung time na nung that day, that night kasi nag-message pa rin siya sa akin na if natanggap ko nga yung bags, yung ganyan. Okay. And then so he gave you a souvenir. Okay. Hindi naman, binili ko kasi yung bag na yun. But for me, parang yung nakakaano lang na nag-update siya, ina-ask niya kung ganito, ganyan. I don't know if yung ganun yun talaga sa tour, ganyan. Kasi first time din namin na mag-tour. So, and then,
nagka-add din kami sa Facebook kasi me and my best friend, parang na-interest din kasi sa kanya. The way he talks kasi na parang more business kasi kami ng best friend ko more into business yung adventure. Mhm. So, nag-add kami sa Facebook, ganyan. So, nung nakabalik na ako ng Italy nung March. So na-develop ito when you were back in Italy? Yes. Nung nandito ka sa Parang ganon. Pilipinas, kumbaga wala. It was just... Nagme-message siya sa akin. Nag-message siya sa akin kasi minsan nagpo-post sa Facebook na more yung palay. Actually, yun nga yung parang biruan namin na nagsimula lahat sa palay. Parang ganon. Okay. Kasi nag-post ako ng about sa palay and nag-message siya sa akin na ano daw yung palay na yon, yung name ng palay, ganyan. So sabi ko, sige, So yung mga umpisang message, it was all inquiry, kumbaga legitimate inquiry. Oh, okay. Okay. And then parang sabi ko, parang okay, para sa akin wala namang mali siya yan. Sabi ko, okay, nagtatanong lang naman siya. And then hanggang sa nag-message siya sa akin nung pabalik ako ng Italy na sabi niya, ingat ka ma'am. Nag-ingat ka po, ganyan. Sabi ko, parang sa akin, thank you, ganon. Hanggang sa makabalik ako dito, doon nagsimula. Siguro after a week, mag-message siya sa akin. And then parang, kung pwede daw tumawag, ganyan. Pero nung time na yun, I'm sure na-research mo na kung may asawa o wala. Yes. Okay. Kasi nag-ingat din ako actually na sabi ko baka mamaya may magalit, gano'n. Baka bigla nagme-message kasi, ganyan. So, after nun, nagme-message siya, sabi niya, pwede ba tumawa, ganyan. So, the thing is, yung kasalanan ko dun is, pinayagan ko siyang tumawag. Video call? Nag-video call. Kaya nga, parang sabi ko, nakakakilig yung kalandian ninyo. Parang hindi. Pero, okay, nag-video call kayo. Tapos? So, parang, okay, nag-video call kami. And then, tapos, parang, nasa seaport yata siya noon. And then, asking, kamusta ako, nalulungkot ako, ganito, yan, so sabi ko lang naman, homesick ako, ganyan. Okay. Ikaw ang nalulungkot, hindi siya? Ako yung nalulungkot kasi namimiss ko yung Philippines, wanna go back, ganyan. Okay. Parang sad. Then, okay, and then, syempre, nasa work ako during that time, parang hindi naman ako masyadong pwede magtagal sa video calls, and then, message lang siya, more on, kamusta, kumain ka na, ganyan. Okay. And then, para sa akin, baka, hindi ko pa naman masyadong binibigyan ng mali siya, pero syempre, fishy na siya na bakit magkakamusta, ganyan. Hanggang sa, siguro after a week ulit, tinanong ko siya na, hindi ba magagalit yung asawa mo na ay, pusang gala. Sabi ko. Alam mo, ibig sabihin, ikaw ang nag-open ng door. He was trying to get to the door. But by baka hindi mo na-realize ha. Kasi ibig sabihin, you confirmed the elephant in the room. Anyways, nangyari na to. So sabi mo, hindi ba magalit yung wife mo? Hulaan ko sagot niya. Yeah. Hulaan ko. Ano? Sagot niya ay, bakit? Malalaman ba niya? And hindi. Sabi naman niya is para sa message niya kasi sinabi niya na I think ano ba yun, natatawa ko. Sabi niya I'm going to tell you something tomorrow, pwede ba kitang tawagan ulit, parang I need ko nang sabihin sa'yo, ganyan. Okay. Sabi ko parang mabigat sabi ko parang mabigat yung sasabihin mo, sige, call ka lang, ganyan. Okay. Tapos nung tumawag siya sa akin, parang confess, ewan ko kung confession ba yun, na parang sabi niya hindi daw sila okay ng kanyang wife. Oh, so, okay. Sabi ko magiging okay din kayo, mag-asawa kayo ganyan. So, pero sabi niya, well, sa
kanila na yun, hindi daw talaga sila okay kasi may something dun sa wife. That's odd. Kasi you are practically a stranger to him. Di ba? Kumbaga, why tell you? Parang gano'n. No? Why tell you? You're practically a stranger. Noong time na yun, alam mo na napapunta na kayo doon. Kasi flirting na yun eh. Oo. Alam ko naman. Alam ko na papunta doon. Sabi ko... Di ba, wait lang ate. Di ba front desk ka? Oo. Ay, di maganda ka. Wala na akong ano. Ay, hindi. Ano lang. Simple lang po. Sayang, no? Alam mo, may mga ano, karamihan ng mga tanga, may tsura. Hindi ko... Hindi ko alam, no? Alam mo, life is so fair. Di ba? Life is so fair. Hindi ako nanlalait, ha? Pero, sa dami na nakakausap, minsan magtataka ka, may tsura ka naman. Sige, tuloy mo yung, pasensya, sorry po. Game. Tapos. Ayun. Game. And after a week, parang sabi, actually, nangyari yun, it's very fast. Parang, tapos yung sinabi, parang sabi niya sa akin na, I like you. Ganun siya. Sabi ko, I think hindi tama. Sabi ko sa kanya na, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan ng wife mo, I think you need to settle it first. Oh! Sabi ko kanya, hala. Sabi ko sa kanya na, I think you need to settle it first kasi parang nalayo ako kasi may guest. Sorry po. Okay lang. Sabi niya, ayusin naman daw niya. Ay, yes po, thank you. Sorry po. It's okay. So yun, parang, ang sabi niya, aayusin ko ganyan, pero can you give me a chance na antay mo ba ako, ganito, ganyan. So nung time mo yan, confirm na that there was sexual, sorry pero alam mo yung lahat ng umpisa ng kabitan naman, sexual tension yan eh, if anything. Okay. So nung time na yan, meron ng sexual tension. What do you mean by sexual tension? Okay. Tagalog, mali siya. Okay, sige. Meron na. Meron naman ako po yun. Parang sabi ko, okay, may pagkakaunawaan, ganyan. Hanggang sa sabi ko, bobo na po akong bobo. Pero naging kami. And then, parang lagi niya sinasabi na ayusin niya, kakausapin niya na yung wife niya, ganyan. Tapos, to the point na, during nung bandang May, kasi yung May yata, April kasi parang umalis yung wife niya, pumunta ng province. So, we got the time na parang na maging super close, maging close talaga, magkausap ng maayos, ganyan. And even to the point na kapag natutulog siya, nakikita ko siya, ganyan. Paano nakikita? Naka-video call kayo? Naka-video call kami kasi he was able na mag-video call kapag nasa bahay. Ganyan. And then, I always ask di malamang takang-taka ka nun. Paano niya nagagawa to? Siguro talagang hindi sila okay. Parang gano'n, no? Parang, kasi, and the thing is, kasi umuwi yung wife niya sa province together with the kid, yung anak nila. Sabi ko, okay, sige. Tapos sabi niya, ayusin na daw niya. Tapos to the point na minsan pupunta siya sa abogado na aayusin niya daw yung papers, ganito, ganyan. I don't know kasi di naman ako kinasal, hindi rin naman ako nag-profile ng mga hiwalayan. So, I don't know, wala akong idea. So, sinasabi niya sa akin, mag-profile na siya, ganyan. Sabi ko, hindi ba dapat kinakausap mo muna yung wife mo bago ka nag-profile? Sabi ko. So, sabi niya, ayusin niya, kakausapin niya, ganyan. And then, fast forward, nung mga bandang June, umuwi na yung wife niya at yung anak niya. So, parang kinakabahan ako, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, parang hindi maganda yung feeling ko, ganyan.
hanggang 9 kasi yung June 9 kasi is yung birthday. Tapos parang nalaman ng wife niya yung about sa amin. Which is, ginulantang ako kasi parang naka-block ako sa lahat ng social medias niya, even WhatsApp, even Facebook. Tapos, I started searching talaga yung Facebook niya hanggang sa nakita ko na okay pa sila nitong ganito in year 2021, 2022, 2023. Parang sabi ko, parang okay pa pala sila pero ang sabi niya hindi na sila okay. Ganyan. Okay. Hi. Sige lang. You have a job. It's okay. Huwag kang mag-alala. Hindi to radyo, kaya pwede. Sorry po. So, hindi pa pala sila, hindi pa sila, sabi ko parang sabi niya sa akin hindi na sila okay, pero basing dun sa niya, sa mga videos and photos, parang okay naman sila. Parang sumakit naman yung dibdib ko, sabi ko, alam ko naman tanga, pero so wait lang. So, did you confront him? Sinabi ko, actually, sabi ko, kasi nung that happened parang 6 ng June, and then 7 kasi tumawag sa akin yung, 4 tapos 5 tumawag sa akin yung Facebook na hack daw. Sabi ko, sino to? Ibalik ko yung Facebook, ganyan. And then nakita ko nga nung nag-video call kami. So, facing him and yung wife niya. So, parang nag-confront kami tatlo. Parang, ang tapang ko na wala sa lugar. Parang ganun yung isip ko. Tapos, parang sinabihan niya niya ako na I'll call you back later, ganyan. Tapos, ang sinasabi ng wife niya is okay pa kami, hindi naman kami naghihiwalay, wala nang away, mag-asawa lang, ganito, ganyan. So, parang sabi ko, ano ba talaga yung totoo, ganyan. Although, alam ko naman sa sarili ko, which is papadox na, alam ko naman talaga yung pinasok ko. Tapos, hanggang sa pinapaniwala ako na parang sabi niya is, hindi na talaga kami magiging okay, ganyan. Hanggang sa nakakausap ko na yung wife. Nagkaka-message na kami nung wife na sabi niya, alam mo ba na mahirap nakatabi mo yung asawa mo and then iba yung sa pagtulog daw ba yun? Yung para sa pagtulog, iba yung binibigkas na pangalan, parang gano'n. Hindi kinilig ka nun. Kasi ikaw yun Pero sabi ko dun sa wife, sorry kasi hindi ko naman alam kung parehas kaming may mali ako, may ganyan. So, ibig sabihin, wait lang. Noong time na yan, when the wife already knew, do you still talk? Sorry, ano yun? Noong time na yan, di ba, you were already in communication with the wife, tama? Okay. Do you still talk to the guy? Dun sa guy, paminsan, parang nagiging alternate na days na kung kailan lang siya pwedeng So, kausap mo yung, kausap mo yung wife because the wife, di ba yung kanyang desperation, kinakausap ka na niya, that's so shameful. Pero, in between days na hindi mo kausap yung wife, kausap mo yung lalaki? Kausap ko, and then paminsan nagsasabay silang magkausap ko kasi parang dalawa sila, actually sa totoo lang, dalawa silang nagsasalita sa akin na ganito yung nangyayari dun sa yung totoong nangyayari, and then the other one is ganito yung nangyayari. One moment lang po, sir. Sì, va bene. Grazie. Dopo. Sorry po. It's okay. Ayun. Parang yun. So parang sabi ko sa kanya. Actually, sinabi ko din dun sa guy na sabi ko, alam mo, magkaiba yung sinasabi ninyo. And then, pasensya ka na kung ang pinaniniwalaan ko yung wife mo kasi parang yun naman talaga yung totoo. Bakit? Why didn't you remove yourself from the equation on time? Yun nga, yung time niya yun. Parang, hindi ko rin alam kasi, syempre, minahal ko naman, I don't know kung tama yung word na yun. Minahal ko naman siya. Parang sabi ko,
sabi ko, hindi ko siya magawang iwan, hindi ko siya, parang feeling ko talaga noong time na yun na mahal ko yung tao na to. Tapos yung paniwala ko na ipaglalaban niya kung ano yung meron sa amin, gano'n. Ganun yung thinking ko kasi noong time na yun. So parang sabi ko, hanggang sa nagtuloy-tuloy yan noong July, kausap ko pa rin yung wife na sabi niya, akala ko wala na kayo. Akala ko naghiwalay na kayo, ganyan. Pero tuloy pa rin pala yung communication, ganyan. Parang ang lumalabas kasi noong time na yun, dun sa wife niya, is naghiwalay na kami. Tapos sa akin, naghiwalay na din sila. So parang sabi ko, so ano yung totoo? Sabi ko, the guy is a player. You know that. Diba? Alam mo yan. So, para sabi ko nga dun sa babae na sa wife niya na sabi ko, parang ano ba to? Tulay niyo ba akong dalawa? Sabi ko, gusto niyo ba magbalikan na lang tayo? Sabi ko para tapos na yung usapan. Ano magbalikan kayo? Oo, sabi ko sana magbalikan na lang kayo. Ayusin niyo na lang kaya para sabi ko para okay na kayo. Sabi ko, so yung time na yun, parang hanggang sa dumating yung August na, eto na, itong October na, umabot pa siya ng October, which is yung pauwi na ako. Kung saan na kami nag-usap, parang, kung saan na kami nag-usap sa WhatsApp, sa Telegram, sa Messenger. Because he had to make a way. Para yes, parang yun na yun, sa part na yan naramdaman mo na full, di ba, full blown kabit ka na yan. Tinatago ka na no? Okay. Hindi naman actually alam pa rin nung wife na nag-uusap kami kasi hindi, tapos hanggang sa parang dumating na yung kung saan na nga ako kinokontak kahit dun sa mami niya, parang yung lola niya. Tapos yung sa phone ng other friends niya, ganyan. Hanggang sa dumating yung October, which is, hindi ko alam kung paano nalaman ng wife niya na pauwi nga ako. Hanggang nasa Philippines na ako na parang tumawag siya sa akin by phone. Wait lang. Number talaga mismo. Hindi mo alam kung paano nalaman ng wife na uwi ka ng Philippines? Ako alam ko. Paano? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Paano yan? Okay. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Kung may idea ka na tama ako, sabihin mo sa akin. Ready? Di nahuli kayo ng wife. Malamang, tinanong niya yung lalaki kung saan ka nakilala. Sinabi ng lalaki, ginayad niya kayo. Tama? Sinabi ng lalaki sa wife, nakasama mo yung best friend mo noong time na nakilala mo siya. Tama? Kinalkal nung asawa yung profile ng best friend mo. Not sure. Hindi naman mapala-post yung best friend ko. Kaya. Pero, nalaman nung wife na ikakasal yung best friend mo, so alam niyang uuwi ka ng Pilipinas. So, teka lang, para alam mo. So, hindi pa doon nagtatapos yon. Okay? Nagpapaalam siguro yung lalaking aalis sa mga panahon na alam ng wife or the wife suspected that you're flying home. So, put 2 and 2 together. Tama, mali? Yeah. Okay. I think nabasa lang. So, ayun, parang so, nakarating ako sa Philippines and then parang, Nagkita kayo? No. Ay, hindi. Kasi ganito yung nangyari. Parang, sayang, no? Ay, sorry. That time, that time kasi na yun, tumawag siya sa akin by phone. Phone number talaga mismo ng SIM. And then, weird thing kasi, alam ko naman kasi na pauwi na siya noon. And then, tumawag ulit yung number niya sa akin ng almost midnight. Sabi ko, parang impossible na tatawag to ng ganito. Pero sinagot ko pa rin, pero hindi ako sumasagot. And then, binaba yung phone. Sabi ko, alam na siguro ulit, ganyan.
Tapos, So, parang ibig sabihin, nainis na ako na. the fact na nag-ring yung number mo na sa Pilipinas ka, parang ganon. Ang galing. Ang galing din. Ang galing ng babae, no? Ang galing ng asawa niya, no? Tapos, tapos. Pero after nun, parang dun time kasi na yun, na-stress din ako kasi parang nagpe-prepare ako ng bridal shower ng best friend ko and then parang may ganitong problem. Sabi ko, parang nandun na, parang yun na yung naging parang point ko na parang ayoko ng ganito. Sabi, realize ko talaga sa sarili ko na ayoko ng ganito, ganyan. Kasi nakaka-stress talaga. Tapos minessage ko siya na sabi ko, ang sabi ko sa kanya, mabuti pang tigil na natin to kasi para mo akong pinaiikot. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko, kung talagang wala na kayong, hindi na kayo okay ng wife mo, why bother? Parang, bakit kailangan niya pang makuha yung phone mo? Bakit pa ganito, ganyan? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, matagal ko na sa'yo tinatanong yan. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa sabi ko, nag-message ulit. Tapos tumawag siya sa akin ulit kinabukasan. He was trying to reach me. Hindi ako sumagot. And then the other day, hanggang sa parang dumating yung sent ng October na nag-usap ulit kami. And nasa bahay siya noon. And sabi niya sa akin, nag-bar daw yung wife niya. So, he was able to contact me sa bahay. Sabi ko, hindi magiging ganyan yung wife mo kung talagang wala na talaga kayo. Kasi yung sinasabi rin naman sa akin ng wife mo, hindi kayo okay, ganyan. Pero nagkakausap kayo ganyan. Okay, so you ended up. You ended Hindi it. Hindi pa siya dumating pa sa point na yung the last time na nag-message ako, hindi ko alam kung kailan ba yan, November. Nag-message ka kanino? Sa'yo po. Sa akin. I'm sorry. Sorry. I get a lot every day. Hindi ko napansin yun. Sorry po. Tapos? Pero nag-message ako na sabi ko talaga na that was November 1. Parang tumawag sa akin ulit yung number talaga mismo nung wife niya na gusto niya lang daw malaman if talagang wala na kami, ganyan. Send kasi nang sinabi ko na sa kanya na maghiwalay na kami, and then November 1 nagtumawag siya sa akin confirming na kung talagang wala na kami, pinalaya ko na ba, ganyan. Sabi ko, wala na nga kami, ganyan. Tapos parang ang sabi ng wife, nararamdaman ko na hindi pa magkakaayos pa kayo, parang ganyan, parang dati lang, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko wala na talaga. And then parang tinatanong ako nung girl kung nagkita daw ba kami. Kasi nagpapaalam yung guy daw na parang uuwi sa kanila sa province nila ng 31 hanggang 2 ng November. Sabi ko, paano kami magkikita? Nandito ko sa Manila. And may sakit ako, sabi ko. Tama yung hinala ko. Paano makikita? Nandito ako sa Manila. Parang ang sabi sa kanya ng guy is, magkikita daw kami. Sabi ko, hindi nga magkikita kasi sabi ko, nasa Manila ako. Tapos may sakit ako, hindi ako makipagkita. Tama yung hinala ko. Nagpapaalam siya. Tapos, so, ito yung parang, siguro, tumawag yung wife ng 10 ng morning. Magkausap yata kami buong hanggang 8 ng gabi. Tapos sabi ko sa kanya, siguro kung hindi tayo dito nagkakilala, baka sakali magkaibigan tayo. Parang ang kapal mo ako nung time na yun. Sabi ko, tapos parang ang sinabi niya sa akin, nasabi niya sa akin na this is not the first time na ginawa niya to. And so he's got a history of cheating. Just so happened that you were in the way. Kumbaga nahagip ka niya na. Kasi parang ang sabi niya sa akin na I'm going to parang anong tawag niya, sinabi niya sa akin na
gusto kong i-open up sa'yo to kasi wala akong ma-open up na ganito, ganyan. To the point na talaga nag-open sa akin yung wife na sabi ko, I'm sorry kasi alam ko kasalanan ko, hindi ko naman tatanggi, ganyan. Tapos parang, ang sabi niya, this is not the first time, pero ikaw lang yung tumagal kasi the moment na malalaman ko na, yung kukonfrontahin ko na, nawawala na yung girl, gano'n. Tapos ang sabi niya, ikaw lang talaga yung tumagal na talagang pinipilit niya na parang sinabihan na daw kasi siya na makikipaghiwalay, that he was choosing me over the wife and the new daughter. Tell me about the day that you ended it. Actually, yung inan ko kasi siya nung 10th ng October, pero tumawag kasi siya sa akin ng 2nd ng November kasi that was yung namin, parang mag-celebrate namin. And ang sabi ko sa kanya, parang we talk pa noon na parang everything is okay. And then nung pagkababa ng phone call, hindi ko kasi sumasabi sa kanya kasi parang sasaktan ako. And then sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko kasi I asked the wife, sabi ko dun sa wife, I'm sorry if I'm going to ask you this private, ganon. Meron bang nangyayari sa inyo? Sabi niya sa akin, yes, meron daw nung anniversary nila nung October. And then, nung April, kasi kami na noon, sabi ko sa kanya talaga. Sabi ko doon sa guy, sabi ko doon sa wife, okay na, don't worry, I'm sorry for everything, pasensya ka na kung nag-hold ako sa relationship namin na mali, alam ko namang mali. And then I end up na sinabi ko na talaga doon sa wife na tapos na to, huwag kang mag-alala, hindi na ako kasama ng that's the conversation you had with the wife. Pero doon sa guy, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, pinagkatiwalaan kasi kita, sabi ko sa kanya, ano ba yan? Pinagkatiwalaan kasi kita sa lahat ng mga sinabi mo. Ang sabi ko sa'yo, yung words mo lang, since malayo tayo, and hindi naman kita nakasama gaya ng wife mo, words mo yung pinanghahawakan ko, sabi ko sa kanya. Pero, sinira mo yon, and up until now, nagsinungaling ka sa akin, may nangyari pa pala ng April, at tapos ng October, ganito, ganyan. Sabi ko, now, gusto mo kong i-retain dito sa relationship, para saan? Sabi ko, yung bang sinasabi mo sa kanya rin na, ano yung sinasabi mo sa kanya, hindi yung sinasabi mo sa wife mo na. Ano sabi niya sa'yo? Ang word niya is, ang sabi niya kasi, matatapos din to, sabi niya, makakapag-antay daw ba ako? Which is, yun din yung sinasabi niya din sa wife. Sabi ko, parang ang dating nun is, parang kung sino yung makakapag-antay, kung sino yung bibitaw, siya yung panalo, parang siya yung panalo. Ang panalo yung hindi bumitaw, parang ganon. Yun din yung sabi sa akin ng wife. Sabi ko, don't worry, talaga sa wife, tapos na to. Tapos sabi ko sa kanya, ayoko na kasi hindi ako second choice. Kaya lang ako pumayag sa relationship na meron tayo is I thought na gagawin mo yung mga sinabi mo sa akin. But you did not, sabi ko sa kanya. Pinapaniwala mo ko ng ganito, ganyan. Tapos hindi naman totoo. So I ended up talaga. Kailan yan? 2nd na November. Sabi ko, Piyesta ng patay pa naman. No? Sabi ko, actually, sabi ko talaga dun sa wife, kasi yung wife talaga na kasi yung parang inano ko na sabi ko, pasensya ka na, hindi ako galit or anything. O kasi, sabi mo sa wife? Hindi ko, sabi ko talaga, pasensya ka na. Ikaw pa yung nagsabi niyan? Hindi.
Hindi, sabi ko sa kanya na parang sabi ko, hindi ako, wala akong kahit na ano, pasensya na talagang buong pakumbaba na pasensya ka na talaga sa nagawa ko, sa nangyari. Pasensya ka na talaga. Talagang nag-sorry kasi ako talaga dun sa wife, dun sa nagawa ko. Kasi ang akala ko nga kasi maghihiwalay sila na. Dahil yun naman yung sabi eh. Although, alam ko naman, in a bit na, alam ko So, naman may wait lang. halong Ali, kasinungalingan. ibig sabihin, as we speak tonight, hiwalay na kayo. Tama? Yes, wala na. Wala nang communication, Wala anything. na. I blocked Okay. everything talaga. Parang, wala lang. Why do you want to have this conversation? Wala lang, parang mailabas ko ng lahat. Parang tapos na. Ayoko na. Gusto ng kalimutan. Did you want to ask any question from me? Tama naman na nagawa ko, di ba? Parang, okay. nagawa ko naman yung tama. Yes. Well, later on, after being stupid. I have a question. Okay. Bago yan, tanong ko lang muna. First time mo maging kabit? Yes. Okay. First time. Because ganito, as you were telling the story, here and there, binabanggit mo yung, I didn't know, but you knew. Mm-hmm. You knew. Yes. But you were so blinded with all that, yung mga promises na sinabi niya siguro sa'yo, but you knew. You knew that he's got a wife. You knew that there might be a problem sa kanilang relationship. But you knew that if, kumbaga, a relationship would flourish sa inyong dalawa, it's you becoming a mistress. Alam mo yun, tama? Yes. Okay. I want you to answer the question so honestly. Ready? Yes. Okay. Why were you vulnerable? What's missing? I want to know. I want to understand you. Yung kindness, yung sweetness. No. Don't tell me that kasi marami akong pinsan na may kindness at sweetness, may asawa sila. Baka pakilala ko sa'yo. I'm asking you, ikaw mismo, why were you vulnerable? Pero ano? What's missing in your life? There has to be. It's either, sorry, bago sabihin yan, it's either that or malandi ka lang talaga. Now, I refuse to believe the latter. Malandi ka ba talaga? Hindi. First time mo bang maging kabit? First time. Okay. So, it's the first one. Why were you vulnerable? What was missing from your life? Ano ba yan? Siguro, parang kasing hindi ko alam paano sabihin, parang parang kasing yung guy na yun yung parang nasa kanya yung hinahanap ko na the way he treats me, yung lahat ng time. No. I'm not talking about another person. I'm talking about you. Because, ganito wala kang kailangan tulong sa akin ngayong gabi. Hindi ka nakabit. Okay? Hindi. If anything, salamat sa kwentuhan na to. I appreciate that. Maybe you want some validation, somebody who's going to tell you na, yes, you did the right thing. And yes, you did the right thing eventually. Ang tinatanong ko, at the very least, habang kausap kita, I wanna figure out, why were you vulnerable? Why were you vulnerable? Bakit ka naghahanap ng bakit umabot ka sa punto na naghahanap ka ng attention kahit maging kabit ka pinatulan mo? What was missing? Hindi ko rin parang hindi ko rin alam, parang maybe kasi nung sa past
relationship, parang I was not able yung parang maramdaman yung ganong attention. And ako yung laging nagbibigay. Kailan ka ulit nagka-boyfriend bago to? Way back 2023. And with the guy na parang ako yung lahat nagbibigay, parang ganon. Ginawa kang asukal di mama, parang ganon. parang ganon. Pero end up with parang nagkaroon siya ng iba. Okay, ganito we cannot force for us to find out the answer tonight. I'm just trying to find out the answer. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi natin nalaman yung sagot, it will not be a surprise if you become a mistress again soon. No, hindi naman na. Huwag mo sabihin sa akin yan. Alam mo kung bakit? Bago mo siya nakilala, malamang isinumpa mo sa sarili mo na kahit kailan di ka magiging kabit. Tama, mali? Tama. Anong nangyari? Kaya that's why I'm trying to figure out. And let's not figure this out habang kausap mo ako. There will have to be realization along the way. But that's what I want to tell you tonight. I want you to figure out. What was going on sa iyo para tanggapin mo na maging kabit. Nakuha mo yung point ko, ma'am? Parang kasing malungkot mag-isa. There you go. Now we're talking. So you're looking for some adventure, but you found the wrong company. Can we put it at that? Okay. Parang malungkot kasi mag-isa na parang sa lahat parang gagawin mo naman, tapos parang pag ikaw na lang, wala ka na maasahan na iba. Tapos dumating yung guy na akala mo gagawin lahat para sa'yo, parang gano'n. Well, it's not entirely true. Pero siguro ganun ka nabilog, no? Listen to yourself. Makakalungkot. Alam ko naman, from the very start, alam ko naman na kung ano yung pinasok ko. Pero hindi ko alam, parang hindi ko siya hindi ako makatakas dun sa point na he's giving you attention na parang hinahanap ko. Parang gano'n. Do you wanna know why? Kasi kayo mga babae, mahilig kayo sa what if eh. yung what if na gaslight yung dating sa mga sarili ninyo. What if totoong naghiwalay na sila? What if talagang to para sa akin? What if iwanan nyo yun para sa akin? What if siya na talaga? Ilalaban ko ito? What if ipuntahan to? You know, those things. And I'm sure those were part of your thoughts before. Sure ako dyan. Yeah. You know, I'm telling you this because this is a bad news to you, ha? Alam mo, dami ko nakausap na kabit. Pag pumayag ka one time, it will not be your last time. Wait lang po, Papa Jack. Just a moment lang po. Yes. Go ahead. No, it's not included. Nasa work po kasi siya ngayon. Kaya... Sorry po. No, ang point ko, may mga nakausap akong kabit na pumayag sila one time at hindi na yun ang naging last time nila. It became a new normal. Kaya ngayon, pinipilit kita na, I want you to find out where is the emptiness coming from so you won't do this again. Am I making sense? Because I'm sure somewhere out there, diba, somewhere in your heart, someplace there is an emptiness that you were trying to fill in. There's a void. And whatever attention comes your way, you're gonna grab it kahit mali. No, hindi mo kailangang sagutin.
you can just determine that on your own. I'm just telling you now. Okay po. Well, I really hope that you learned the lesson. Yes. Okay. That I really hope. Talagang alam ko naman na po yung dapat kong gawin. Alam ko parang nung time na yun kasi talaga sabi ko, bakit hindi ko magawang alisan, ganyan. Hanggang sa, ang tiningnan ko kasi talaga yung wife na sabi ko, alam kong mali, nagkakamali na ako, pero hindi pa rin ako makalis hanggang sa talagang sinabi ko na ayoko na talaga kasi para din sa sarili ko, yung minesis ko talaga na sabi ko. I feel yung wife kasi talagang, and lalo din, syempre, unang-una din, syempre yung para sa akin na I don't want yung ayun, okay, ganun, okay. Actually, gusto ko tayong istorbohin sana. It's not even supposed to be for the wife. It's supposed to be for you. Kasi paano kung one day makatagpo ka ng lalaking kaya ka ulit bilugin yung ulo mo, tapos yung wife hindi ka aawayin, di pumayag ka lang pala. Actually, hindi naman kami nag-away ng wife. Parang... Hindi yun ang point ko eh. That's my point. My point is, don't do it because you naaawa ka sa wife. Do it for yourself because it's not what you deserve. That's my point. Kasi ang point ko, what if one day makatagpo ka ng lalaki na magugustuhan mo at may asawa, tapos yung wife, hindi ka aawayin at papayag lang na may kabit yung mister niya, di papayag ka maging kabit. Am I making sense? Yes. Kaya yun nga po yung ano ko talaga sa sarili ko na sabi ko hindi yung gagawin ko to para hindi lang din para sa wife, of course, parang para sa sarili ko na sabi ko hindi ko gugustuhin na pangalawa lang ako. Nagsiselos nga ako lahat ganyan, tapos gugustuhin ko ba na ganun yung maging setup ko sa buong buhay ko na parang pangalawa lang ako. Tapos nakakasakit ba ako? Nakasira pa ako ng family. Parang okay. Ganun. Yeah, but that's a little bit hypocrite coming from you now. But I'm sure you've learned your lesson. Well, ganito na lang gawin natin. At this point, I will just wish you good luck. And for what it's worth, it's a little bit weird, but I wanna congratulate you kasi finally nagising ka. Whatever that worth is. I hope that being a mistress even for a little bit left a bitter taste on you so that you won't do it again. Promise me that. Promise po. Never na. Hindi ko alam kung tamang sabihin ko sa ito. Buti nga hindi kayo nakita. Kung hindi, nako. Hindi po. Mas malaki ang pagsisihan mo kasi magtatalig kayo niyan. Ano bang pagiging kabit? Yung sexual tension yan eh. Nakuha mo yung point ko? So, for some stroke of luck, diba, you were able to save yourself from more damage. Now, on the other hand, huwag ka mai-insulto ha, sa sasabihin ko ha. Opo. Ali, check mo yung conscience mo a little bit ha. Check mo lang ng kaunti. Kasi medyo sumabit ka sa puntong you had to communicate with the wife. Hindi ko makuha yung part na yun. Can you imagine how painful that is for the wife? That maybe she didn't do it, but she almost begged you. Yeah, opo. Can you imagine how broken she was? Can you imagine how ugly she feels right now? How undesirable she felt? How low she went down to talk to you, to entice you to leave her husband alone. Can you imagine that? Bilang babae, ma'am, it's an unimaginable pain. Tama, no? You know what? I feel sorry for the wife. Sobra.
Mm. You agree with me? Yes po. Yeah. Sobra. Mm. Alam ko naman po kaya talagang sabi ko, ayaw ko na. Kasi hindi ko gusto yung gano'n. Kasi siyempre para din po sa akin kung sa akin din mangyayari yun. Sobrang sakit. Kaya sabi ko, ayaw. Well, we will not have all the time in the world to internalize and realize all the misgivings that you've done. I hope you do that in your own time. But I'm glad you got out of it before damage will be done to you. I have a wish for you since you don't need my advice, Sally. Okay. My wish to you is that I hope you find your man someday, one day, and it will happen in the most favorable situation. Yung magical. Yung magical. Yung you never thought it would happen the way it will happen. And that years or decades after meeting your Prince Charming, it brings light into your eyes to tell people kung paano mo siya nakilala. I wish you that. Yung nakakakilabot ng klase ng relasyon. Because you deserve that. And I hope before you get there, check your conscience a little bit. Maldita ka kasi. Alam mo yan. I thank you for calling the show. I'm rooting for you. Don't fail me. I take my advice to people so seriously, so I hope we learn something tonight. Okay? Opo. Ali, thank you very much. Thank you po, Papa Jack. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye po.